Okay. So, good evening, everyone. So, for today, we are going to have our discussion on the introductory to physics. So, first, we need to take into consideration ano ba yung difference ng scalar quantity at saka vector quantity. So, when we talk about scalar quantity, ito yung mga meron lang tayong magnitude. Whereas kapag vector, pareho tayong may magnitude at pareho tayong may direction. Ano ba yung mga example ng scalar quantity? Yung speed, mass, volume, at saka time. So marami pa tayong klase ng scalar quantity, no? Pero these are just some of the basic examples. So kung mapapansin nyo sa scalar quantity, hindi to pwedeng maging zero. Again, pag scalar quantity, it can never be a negative number rather. My apologies. So it can never be a negative number. Lagi pong positive ang value ng ating scalar quantity. So lagi niyo tatandaan yun na. Whereas kapag vector quantity, pwede po yung ating negative number. So yes, Camille, may tanong ka ba? You can message yung question mo here. If you have question. Sige ha. So pag vector, pwedeng magkaroon ng negative value. So puntahan muna natin yung sa scalar quantity. Wala naman kayong makikitang negative na mass, di ba? Wala rin kayong makikitang na negative na speed. Wala rin tayong negative na volume at wala rin tayong negative na time. Kasi sa scalar quantity, ito ay absolute value lagi. At yung scalar quantity mo, magnitude lang ang meron tayo. Now, dun sa vector quantity, meron tayong direction. And usually, kapag negative yung number natin, let's say for example, ang velocity mo ay negative 5 meter per second. Ibig sabihin nun, your speed is 5 meter per second. The negative sign only indicates that it is moving in the opposite direction, which indicates your direction. Kaya kung mapapansin mo, your velocity is just simply your speed but with a direction. So yun yung difference ng speed at saka velocity ha. Whereas sa weight, ang weight natin ay vector dahil ang weight natin ay naaapektuhan rather ng gravitational pull natin sa Earth. So kung mapapansin mo, pag tinanong kayo, ano ba yung timbang mo? So you have to specify, is it a mass or is it a weight? Kasi pag mass, ang mass mo will be the same regardless of kung nasaan ka. Whether nasa Earth ka or nasa Moon ka, ang mass mo iisa. So kung 60 kilograms ka sa Earth, 60 kilograms ka rin sa Moon. Pero pagdating sa weight, magkaiba ang weight mo sa Earth at magkaiba yung weight mo sa Moon kasi mas mataas ang gravitational pull ng Earth kesa sa Moon. Kaya pag weight, it varies depende kung ano yung gravitational constant nung kinalalagyan mo. Now, when we talk about friction, ang direction ng friction natin is always opposite the direction of the movement. So let's say for example, tumatakbo yung sasakyan ng in the right direction. So kung pakanan yung ating movement, yung friction natin pakaliwa. Laging nasa opposite direction. At let's say for example, pababa ka, yung friction mo pataas. Laging ganun ha. Lagi nyo tatandaan yon. So yun yung mga different examples ng scalar at saka vector quantity natin. Do you have any questions regarding yung scalar at saka vector or malinaw ba sa inyo yung concept? Okay, clear. Okay, thank you. Very good. Now, meron tayong special case. Hindi lang actually scalar ang meron tayo at saka vector. Meron pa tayong tinatawag na tensor. Pero yung tensor kasi, hindi talaga to masyadong pinagtutuunan ng pansin.
So yung tensor kasi, ano siya, marami siyang direction. So ginagamit lang tong tensor kapag multidirectional ka, meaning may X ka, may Y ka, at saka may Z ka. Doon ka nagkakaroon ng tensor. Kasi multidimensional yung tensor natin. Pero yun nga, wala naman masyadong ganun. So baka lang ma-encounter ninyo, at least alam ninyo kung ano yung ibig sabihin ng tensor quantity. Pero our main focus would be on the scalar at saka vector. Next. Okay. So may nagtanong dito. Sige, balikan natin. No? So may nagtatanong sa akin. Ang sabi niya, Sir, same lang po ba ang unit ni speed at saka ni velocity? Magkaiba lang ba sila ng direction? O sige, bibigyan ko kayo ng example. Let's say for example, ang velocity ko ay negative 5 meter per second. Ang speed mo, class, is the absolute value, meaning positive value siya. Absolute value of your velocity. Meaning, yung speed mo would be positive 5 meter per second. Kung mapapansin mo, same yung magnitude nila. Malinaw ba? So kung meron kang velocity na 3 meter per second, yung speed mo, 3 meter per second din. So I hope malinaw na yun, no? So if you have any questions pa, you can just message para ma-entertain natin. Yes, i-upload ko yung ating PowerPoint or PDF together with the recorded na synchronous session for your reference na rin. Now that you already know kung ano yung difference ng speed at saka velocity, let us talk about the difference between the displacement at saka ng distance. Pag sinabi nating distance, ito ay scalar quantity. Kasi wala naman tayong negative na distance, di ba? Pag sinabi nating distance, yes, ang value po ng speed ay cannot be negative. So babalikan ko lang. The value of the speed can never be negative. It is always positive. Now, when we talk about distance, dahil ito ay scalar quantity, hindi to pwedeng maging negative ang distance mo. Kasi ang sinasabi ni distance, this is the total length of the path that the object travels. So titignan niyo yung example dito sa baba. The green one here represents your starting point at yung red part here represents your end point. So kung mapapansin nyo, no, from the green part papunta doon sa dilaw, nag-travel tayo ng 5 meters. Tapos, bumalik tayo papunta doon sa endpoint natin ng another 3 meters. So kung distance ang pinag-uusapan natin, your distance would just simply be 5 meters plus yung 3 meters. Total distance po to. Kumbaga, absolute value ng lahat ng distance na kinukuha natin. Malinaw po ba kung ano yung distance natin? Or do you have questions? So let's say for example, ang layo ng bahay mo, papunta dun sa trabaho mo ay 10 kilometers. Tapos, may nakalimutan ka. So, bumalik ka from your trabaho papunta sa bahay. Ano yung total distance mo? So, lumalabas, yung total distance mo is 10 kilometers plus 10 kilometers for a total of 20 kilometers. Kasi yun yung total length na nilakbay mo or na i-travel mo. At yun yung nire-refer natin sa distance, which is a scalar quantity. Now, what about the displacement? Pag sinabi nating displacement, this is just the shortest length between an object's start and end point as well as the direction of the motion. Pag displacement, pwede tayo magkaroon ng negative value dahil ito ay vector quantity. Pag displacement ang pinag-uusapan, ang lagi nyo lang tatandaan is that this is just the difference of your end point from your starting position. I will give you an example. So let's say for example, again, nandito tayo sa green sa baba, which is your starting point, at yung red is your end point. Now, as you can see, no, from your green na starting point, papunta dun sa dilaw, that is 5 meters. Pero,
from the dilaw papunta dun sa red is 3 meters. So, ang nangyayari, 5 siya, 5 meters, positive siya dahil nasa right direction siya or pakanan, tapos bumalik ka. So, minus 3 meters, which means na yung difference or the shortest distance ng endpoint mo papunta dun sa starting position mo is just simply 2 meters or 5 meters minus 3 meters. So, ang pakialam lang natin dito is that kung ano yung endpoint mo at saka starting position mo. In other words, it doesn't matter kahit ano pang gawin mo, kahit magpaligaw-ligaw ka. Kunyari, nandito ka sa point A. Tapos, kunwari, nakipagkwentuhan ka dito sa point B. Tapos may nakalimutan ka, bumalik ka dito sa point A. Tapos, pumunta ka na naman sa isa mong kausap sa point C. And lastly, naisipan mo na bumili kunwari dito sa point B. Kung ano yung starting position mo at A at ano yung last position mo which is your point B, ibig sabihin nun, ito lang yung displacement natin. Yung nasa starting position at saka sa ating final position. Malinaw po ba? Okay. So may nagtatanong, Sir, bakit po to the right yung displacement natin kung bumalik po siya? Kasi kung mapapansin mo, so wait lang mag-annotate ako. Kasi kung mapapansin nyo, no, dito sa part na to, ito yung starting natin. Tapos ito yung final natin. Now, what can you say about the final position with respect to the starting position? Di ba nasa kanan siya? So, ibig sabihin nun, pag nasa kanan siya or pa-forward siya or pataas, it indicates that this is a positive displacement. Malinaw? Positive ang displacement mo kapag ikaw ay nasa pakanan or pataas. Whereas magkakaroon ka ng negative displacement if and only if nasa kaliwa ka or nasa baba ka. So let's give you an example of a negative displacement. Ang example ng negative displacement is this. Let's say for example, nandito ka sa point 1. Tapos nag-travel ka ng 5 meters papunta sa point 2. Tapos bumalik ka. Pero ang pwesto mo is nandito sa point 3 na to. Eh, nag-travel ka ng 7 meters from point 2 to point 3. Lalabas your displacement, which is symbolizes by the B, tapos meron kang arrow to indicate that this is a vector quantity, would simply be 5 meters minus your 7 meters, or simply negative 2 meters. The negative sign here indicates na nasa left ng starting position mo yung final point mo. Kung mapapansin mo, no, itong part na to is simply 2 meters to the left. Malinaw po ba? Okay. So may nagtatanong. Ang question naman niya is that, Sir, do you base po always una sa end point going to the start point or it will start po sa start point to the end point? Pag kukunin mo yung displacement, that would be from your starting position papunta minus your final position. Or para mas malipas, para mas hindi kayo mas malito kasi minsan nagbabago-bago siya dito eh. I think ang best way for you to easily remember this would be, sige, example natin, no, tignan nyo. Kung ano yung unang distance mo, 5 meters from the starting position, minus from your second papunta dun sa third, which is 7 meters. And this indicates that this is negative 2. So yung negative mo represents that it is at the left direction. Malinaw po ba? So ganun ang gawin nyo ha. Okay. So, sir, may nagtatanong. Let's say for example daw,
an object travel 2 meters west. 2 meters daw siya pa west. Ay, sorry. East pala to. Sabi, nag-travel daw yung object mo ng 2 meters west. So let's say ito yung point 1 mo, 2 meters daw dito west. Tapos 2 meters south. Is this a tensor quantity? The answer is no. This is just a vector quantity. Magkakaroon lang po tayo ng ganon kapag meron po tayong XYZ direction. And sa NMAT naman, walang lumalabas na tensor. Pero just in case lang na lumabas yung concept, at least aware kayo na vector itong ganitong klase ng problem. Is it clear? Or may mga katanungan pa? So let me know kung may mga questions kayo. Okay lang yan. Huwag kayo mahiyang magtanong. Kasi mas gugustuhin ko na mas matuto kayo ng husto at mas solid ang inyong pangunawa sa mga concepts. Para kahit pagbalik-balik ka rin yung tanong, alam na alam ninyo kung ano yung mangyayari. Okay. Now, may nagtatanong. Let's say for example, balikan natin. Ang sabi, let's say kung galing sa point 1, papunta ka ng 2 meters west. Tapos, another 2 meters, which is south. Now, the question is, what is your distance? Ilan ang distance mo, class? Okay. So, ang sagot ay 4 meters kasi ang distance mo would simply be 4 meters or 2 meters plus 2 meters. Now, may nagtatanong, sir, lagi po bang subtraction kapag displacement? The answer is yes. Lagi pong mina-minus yon. Kasi meron po tayong starting position at saka final position. Now, kapag ganito yung binigay sa inyo, na meron kang papuntang west at papuntang south, paano naman yung displacement natin? So, ang displacement natin, class, would be etong distance ng 1 papunta dito sa point na to. Ito po yung ating displacement, which is yung diagonal, kasi yun yung ating shortest distance. Kapag ganito po yung binigay sa inyo, gagamitin nyo po yung Pythagorean theorem, wherein your displacement is equivalent to the displacement squared is equal to your 2 meters squared plus 2 meters squared. Or simply, your displacement squared is equivalent to 4 plus 4, which is 8. Wait lang ayaw I think naghang ang aking laptop. So this is equal to 8. Okay. So, plus, for a moment, sorry, naghang ang aking laptop. So this is 8. Therefore, para makuha mo yung displacement, we just get the square root of 8. Or simply, the square root of 4 times 2. Ano ang square root ng 4? Di ba 2? So this would simply be 2 square root of 2 meters. Ito po yung ating displacement. Malinaw po ba? So what would be the direction? So that is a good question, no? So ang magiging direction mo, class, would be ganito. Sige i-clear ko lang para malinaw sa lahat. Paano naman po, sir, yung direction? Ang magiging direction mo ngayon would be, kung meron kang pa-west, tapos, meron kang pa-south, hindi ko lang meron kang pa-west, tapos meron kang pa-south. Sige, ulitin ko, don't worry.
Sige, wait lang po I think nag-hang siya. Okay. So, meron tayong, let's say for example, Agneta, 2 meters dito. Tapos ito ay 2 meters. Kung ito yung point 1 mo, at ito yung point 2, the shortest distance is the diagonal. This is your displacement. Ito yung shortest distance. Now, your displacement can be solved using the Pythagorean theorem. Ang sabi ni Pythagorean theorem, di ba, sa trigonometry, the square of your diagonal, which is your displacement, is equal to the sum of the square of its side. Meaning, 2 squared plus 2 squared. Or simply, 4 plus 4 or equals sa 8. Dahil ang d squared is equal to 8, your d is equal to the square root of your 8. So para mailabas natin kung ano yung magiging final answer natin, yung square root of 8 is equal to the square root of 4 times 2. Do you agree, class? Okay. Now, ang square root of 2, hindi natin yan masisimplify kasi square root of 2 lang yan. Hindi mo pwedeng ilabas yan. Pero alam natin na ang square root ng 4 ay 2. Therefore, that would simply be 2 square root of 2 meters. Then this is the final answer for the magnitude of your displacement. Now, what about the direction? Yung direction naman, class, dahil ikaw ay merong west, tapos ikaw ay merong pa south, ang lalabas, ang iyong resultant vector would be southwest. Very good. Very good. Which is 2 square root of 2 meters south of west. Is it clear? Okay. So may nagtatanong, no? Sige, umpisahan natin yung mga tanong ninyo. Sir, yung 2 squared po ba doon mula sa given or constant po yun sa formula? Galing po siya sa given na 2 meters. Ang formula po kasi sa Pythagorean theorem is that your hypotenuse squared is equal to your opposite squared plus adjacent squared. Or simply, your diagonal is equal to your diagonal squared is equal to the squared of the side. Dahil ito ay 2 meters, kaya siya naging 2 squared. At ito ay 2 meters, kaya siya naging 2 squared. And this is your displacement squared. Malinaw po ba? So, dun galing yung 2. Now, sir, hindi po ba makakancel ang squared sa displacement? What do you mean, Iho? Sige, wait. Iisa-isayin natin yung questions ninyo. Sir, yung 2 Sir, yung 2 squared po, sir, yung hindi po ba makakancel ang squared sa displacement? Kasi 'di ba, parang ganito 'yan. 'Di ba meron kang d squared is equal to 8. I-multiply mo, i-raise mo to by 1/2 para ma-cancel yung iyong square root. So lalabas, displacement na lang to. And 8 raised to 1/2 is just simply the square root of 8. Doon po galing. Hindi po makakancel yung square root dito sa 4, sa square root ng 4 times 2. Kasi ang ilalabas mo lang ay yung 4. Ilalabas mo siya dito. Ang square root ng 4 ay 2. At dahil may natira kang square root of 2 sa loob, times square root of 2. Kaya naging ganun yung ating sagot. So I hope malinaw yon, no? Now, how to calculate displacement of multiple steps pag 3 or more? O sige, saka ko nasasagutin yung tanong mo sa susunod na topics natin. Paano tayo magko-compute ng displacement kapag masyado ng marami? And the question is it positive or negative? Now, pag in-indicate mo na south of west ang direction mo, automatic positive na yon.
kasi the south of west is already your direction. There's no need for you to indicate whether it is negative or positive. Kasi remember, your vector quantity na displacement is just your magnitude na same unit sa distance plus the direction. So dahil may direction ka na, dapat yung magiging value mo dito, positive na. So ang sagot mo, positive 2 square root of 2 meters south of west. Kasi yung south of west mo, yung direction. Sir, ask ko lang po about the displacement. Ang negative or ang ima-minus lang is kapag ang direction is to the left and down. Yes, negative po ang ating magiging sign kapag ang final niya ay nasa pakaliwa or pababa. I'm talking about the final the final vector or yung final na displacement mo. Kung yun ay nasa kaliwa or nasa baba, yun lang po yung negative. The negative will only indicate you na yan ay nasa opposite direction. Yes, lagi pong naka-square. Kapag meron po tayong parang triangle na nabubuo, lagi po siyang naka-square. At yung 2 square root of 2 po na meters, ito po yung ating displacement na nakuha sa pagsisimplify ng square root of 8. Okay, wait sige. Sige, teka lang mukhang okay, sige. Magbibigay ako ng another example, sige, para mas malinawan kayo. So maybe I'll do it in a separate screen para lang at least maliwanagan kayo. Don't worry, i-address natin yan. Pag may question kayo, please message nyo na lang kasi nakamute kayong lahat. So let me share with you another screen. So doon natin i-entertain lahat ng questions ninyo para medyo malinis. Now, ang question nyo kanina is that, sir, saan po ba galing yung ating formula? So sa triangle class, pag meron kang triangle, etong side na to, ang tawag natin dito is your hypotenuse. Tapos, ito yung, ang symbol nito usually is yung C. Tapos ito yung sides A at saka side B. Take note your side C is always mas malaki kesa sa A at saka sa B. Your C is greater than A and your C is greater than B. Yun po ang property ng ating right triangle sa trigonometry. Now, ano yung sinasabi ni Pythagorean theorem? Ang sinasabi ni Pythagorean theorem sa trigonometry is that the sum of the two sides, ano yung sides mo? Side A, side B. So, ang sum daw ng square nila, so that is A squared plus B squared is equal to the square of the hypotenuse, which is C squared. Now, if we go back to our previous example kanina, wherein meron tayong 2 meters papunta sa west, tapos 2 meters papunta sa south, ano yung ating shortest distance, which is this one? Ito yung displacement natin. Now, the 2 meters here is your side A, at yung 2 meters mo dito, ito yon, yung tinatanong dito, is your side B. So, using the Pythagorean theorem class, this would be A squared or 2 squared plus your B squared, which is 2 squared, is equal to your C squared, which is your displacement squared.
Malinaw po ba dito? Okay, sige. Isa-isahin natin, So what is your square ng 2? 'Di ba this is 4? Kasi ang 2 squared ay simply 2 times 2. So this is 4 plus your 4, which is your displacement squared. Oh, your displacement squared is equal to your 8. Para mawala yung squared kasi ang hinahanap mo ay simply your displacement, therefore, you have to get the square root. Kapag naka-raise sa 2, square root ang gagawin mo. Laging ganon. So that would be your displacement is equal to the square root of 8. Nasusundan ba up to the part ng square root of 8? Okay. Now, kapag ganun class, yung square root of 8 natin, pwede pang i-simplify to. So sir, paano po namin malalaman kung paano po mai-simplify yung square root of 8? Ang gawin nyo is that pumili kayo ng prime number na magiging divisible siya kapag i-divide divide from 8. Di ba ang maiisip mo lang dito ay 2. So therefore, you can just say na yung square root of 8 ay 2 times 2 times 2. Do you agree? Na yung square root of 8 is just simply the square root of 2 times 2 times 2. At dahil ang sabi ng square root, kapag meron akong dalawang number na magkapareho, pwede ko siyang ilabas. So, ibig sabihin nun, dahil meron akong dalawang 2, etong isa at saka isang to, pag sila ay nilabas ko sa labas, magiging isa na lang siya, which is 2. May natirang square root of 2 sa loob, kaya naging square root of 2. Ito po yung ating final answer. Malinaw na ba? This is also the same as your square root of 4 times 2. Pareho lang din to class sa square root of 4 times 2. Tapos ang square root ng 4 mo ay 2, kaya nilabas ko. Tapos may natirang square root of 2. Laging ganon, class. Is it clear? Okay, mukhang mas malinaw na, no? Now, what about your direction? Kapag meron ka ng binigay na direction, ibig sabihin nun, yung magnitude ng 2 square root of 2 mo would always be positive. Dahil meron ka ng direction na ibibigay. Pero pag wala kang ibibigay na direction, you can just simply say na negative 2 square root of 2 ito. The negative sign indicates na siya ay either pakaliwa or pababa. It just so happened na pakaliwa siya tapos pababa. Kaya ang direction mo ay southwest. Malinaw ba? Or may nagtatanong, sir, pwede rin bang west of south? Actually, pwede rin yon. Or west of south. Bakit? O sige, ika-clarify natin bakit magiging iisa lang yan. The reason for that is because pareho lang naman yung ating 2 meters dito at saka pareho lang yung 2 meters natin na pababa at saka yung 2 meters natin na pakaliwa. So, ibig sabihin nun, makaka-form ka talaga dito ng 45-degree angle. Kapag pareho po ang inyong value dito at saka dito, yung magnitude nila, automatic 45 degrees yung kanilang angle na makukuha sa pagitan nila. Ito yung ating displacement, which is your 2 square root of 2. So technically, I can just say that this is 2 square root of 2 meters, 45 degrees south of west, or 45 degrees west of south. Pareho lang po yun. Parang pag binasa mo to, sa south ng west, ito sa west ng south. So don't worry, magbibigay ako ng, sa quantitative analysis ko kasi ituturo to eh. Ano ba yung ibig sabihin ng south of west at saka west of south?
So I think mas maganda i-address to sa quantitative method. Malinaw po ba? So don't worry, i-address natin yan. So no need naman na nai-indicate kasi usually ang importante lang naman dito is kung ito ay southwest or whatever it is. Malinaw po ba? Or may mga katanungan pa? Okay. Sir, paano po ang magiging sign kapag north of west? O let's say for example, meron kang north, tapos yung isa pa west. Pag ganon, sabi ko nga sa inyo, lagi na, pag meron ka nang in-indicate na northwest direction, northwest na yung binigay mong direction, always positive na po ang ating displacement. Yung parang magnitude ng displacement mo, always positive. Kasi meron ka nang in-indicate na direction. Is it clear? So I hope malinaw yun ha. Okay, sige. May nagtatanong ulit. Sige, okay lang yan. Mag-extend na lang ako para at least medyo marami-rami tayo ma-discuss. May nagtatanong, balikan daw natin yung isang example. Baka kasi yung iba sa inyo, medyo nalilito pa. So yung example natin kanina is that meron tayong point A, nag-travel ako ng 5 meters papuntang point B. Tapos, okay. Mukhang baliktad yung pagkakaintindi ko ulit. So ang sinasabi niya is from point A daw, nag-travel siya ng 5 meters to the left. So ito yung B. Ito ay 5 meters. Tapos, then bumalik siya to the right ng 3 meters. Which is your point C. Ang tanong, sir, ano po yung magiging displacement natin? Automatic ang displacement natin is ito. Nagigets na ito ang displacement natin? Malinaw ba? Okay. So, ano napansin mo sa point A papuntang point C? From your A to C, ano napansin mo? Di ba yung A to C mo is that yung C is nasa kaliwa ng A. Therefore, negative ang magiging displacement mo. Ang displacement mo dito would be negative 2 meters. Kasi ito po ay 2 meters na lang. Pero dahil siya ay nasa kaliwa, negative siya. Mas madali kung i-drawing mo siya para hindi ka na malito. Basta nasa kaliwa ko, negative. Basta nasa kanan ko yung final position, positive. Mas okay ba yon pag gano'n na lang ang gagawin ninyo? Yes, negative 2 po ang sagot. Naka-indicate po na negative 2 po ang ating sagot. Now, may isang tanong. Sabi niya, sir, paano naman po kung 4 meters to the west? O sabi, clear ko tong board Ang sabi niya, sir, paano naman kung 4 meters to the west? So let's say ito yung starting point A. 4 meters, sir, if 2 meters to the east, ito yon 2 meters papunta sa point B. Tapos, 4 meters to the west. Ngayon, ito class, dahil ang A mo at saka C, yung final position mo ay nasa kaliwa ng point A, automatic, etong 2 meters na to, yan ay negative 2 meters dahil siya ay nasa kaliwa. Malinaw? Yun yung displacement.
Kanan is positive, kaliwa is negative. O sige, another way para hindi pa ulit malito. Sige, okay lang yan. May isa na namang technique. Okay, equal lang po ang negative 2 meters sa 2 meters west. Tama po yon. Ang negative 2 meters na displacement mo is just your 2 meters na west. O, para hindi kayo malito, ganito na lang ulit ang gagawin natin. Isa pang way. Baka mukhang ito na yung magsiseal ng deal natin. O, let's say for example, ulit same example. From your point A, 2 meters papunta sa B. Tapos from your point B, 4 meters going west. Ito yung C. Every time na pupunta ka sa kanan, positive. Every time na pupunta ka sa kaliwa, negative. So tatandaan nyo yun susulat natin. Ayan Pag papunta sa kaliwa, papunta left, negative. Pag papunta right, positive. So lagi yung tatandaan yung 2 meters ko ba pakanan pakaliwa? Di ba pakanan to? So 2 meters mo is positive. Yung 4 meters mo pakaliwa, negative. So minus 4 meters. O di negative 2 meters. Which means that your negative sign indicates na ito ay nasa west. Mas malinaw na ba kapag ganito? Yes, up and right positive, left and down negative. Parang Cartesian plane lang. Yes, no need to indicate the negative sign kapag kayo po ay meron ng direction na binigay. Sana ang pinakanadalian, itong last example ba? Na sinabi ko na pagpapunta sa kaliwa, negative, pagpapunta sa kanan, positive. Para ang gagawin nyo is parang distance lang na pinag-a-add. Okay, so I hope malinaw na So if may mga other questions pa kayo, it's okay, I will entertain that sa chat box, sa messenger, para at least makakausap tayo. Don't worry, sasagutin ko lahat ng tanong ninyo. And I hope mas malinaw na sa inyo kung ano yung difference ng displacement at saka ng distance. Now, since nabanggit na natin na ang negative ay pwede sa displacement at ang distance ay laging positive, therefore, we can say that your distance is always, take note always greater than or equal sa displacement. Lagi pong ganun Sir, kailan po nagkakaroon ng equal ang distance sa displacement? Hindi ko makita yung pointer. Now, kailan po nagkakaroon ng equal ang distance at saka displacement? Nagiging equal po ang distance at saka displacement kapag, let's say for example this one, nasa point A ako, tapos tumakbo ako ng 2 meters. Tapos, pumunta ulit ako ng another 2 meters, papuntang B to C. Ang distance ko ay 2 meters plus 2 meters, which is just simply 4 meters. At ang displacement ko is also 2 meters plus 2 meters. 2 meters pa kanan, positive. 2 meters pa kanan, positive ulit. So in this case, pareho ng value yung ating displacement at saka distance dahil iisa lang yung direction na pinatutunguhan niya. Malinaw po ba? Questions? May mga tanong pa ba regarding this? Now, paano naman sir kapag bumalik ako sa starting position? Let's say for example, point A, 2 meters, papuntang point B. Tapos, another 2 meters from point B papuntang point A.
Ano yung magiging displacement ko? Ang displacement ko, 0. Kasi 2 meters. O ano yung 2 meters? Pakanan, so positive. Ano yung 2 meters dito? Pakaliwa, so negative. O 2 minus 2, 0. Kapag ang final position mo at starting position mo ay iisa, ang displacement mo laging 0. Malinaw? At wala na tayo ditong ini-square. Hindi ka gagamit ng Pythagorean theorem dahil linear lang tayo. Okay. Yes, the distance is also 4 meters. Same with the displacement. So okay, proceed na tayo. Sige, don't worry, mag-extend naman ako para at least mas marami tayo ma-cover. Kasi I'm planning to cover a lot of things din naman. So gusto ko lang na at least pag binalikan ninyo, makakatulog kayo ng mahimbing at wala na kayong mga what if what. Now, dahil okay na tayo dito sa distance at saka displacement, let us move on doon sa next question. And don't worry, no, pag may mga questions pa kayo, lahat yan i-entertain natin. So huwag kayo mahihiyang magtanong. Now, so just a brief recap, no, yung distance natin, again, scalar quantity. Pag displacement, vector quantity. Pero pareho sila ng unit ng measurement. Pwedeng parehong meters, pwedeng parehong kilometers. At ang distance, ito yung pinaka-importante sa lahat. Your distance is used to find the speed. Pag displacement, velocity. Yun yung tatandaan nyo ha. Pag distance, ginamit mo ang distance, speed ang mahahanap mo. Pag ginamit mo ang displacement, velocity ang makukuha mo. Now, another thing that you would like to remember is yung scalar addition. Pag sinabi natin scalar addition, nag-a-add tayo ng dalawang scalar quantity. Yung scalar addition is simply done using the addition of arithmetic numbers. So let's say for example, ang sabi ko, di ba, nag-a-add tayo ng maraming scalar quantity. So kung mass, hindi mo siya pwedeng i-add doon sa weight. Dapat parehong mass yung ipag-a-add mo. So let's say for example, 5 kilograms, tapos yung isa, 10 kilograms. Pag pinag-add mo yon, simply 15 kilograms. Same with the time. 6 seconds plus 3 seconds is equal to 9 seconds. And same din kapag distance, 50 meters plus 100 meters, 150 meters. Ganun lang kasimple yung ating scalar addition. Arithmetic lang siya. Now, paano kapag vector addition? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, class. Pag vector addition, ang ginagamit nating method ay hindi pa pwedeng maging arithmetic. Ang tawag na natin doon would be your parallelogram law or triangle method or head-to-tail method. Iisa lang po yan. Iisa lang ang ibig sabihin ng parallelogram law, ng triangle method at saka head-to-tail method. So I'll give you this example. Ang sabi, from your bahay, 5 kilometers pababa, tapos from your school, pumunta ka sa forest, 5 kilometers. Ano yung kanilang displacement? So kung napapansin nyo, pag sinabi nating triangle method, ito na yon, yung nakakabuo ka ng triangle. Ang head-to-tail method would be just exactly the same as your triangle method. In a sense na head to tail, di ba? Ibig sabihin nun, kung nag-start ka ng 5 kilometers pababa, yung head ng last
would be yung starting point ng tail mo. Kaya siya tinatawag na head to tail. So dito yung magiging tail mo, another 5 kilometers here. So yun yung tinatawag na head to tail method. At yung resultant vector mo would be from your starting position A papunta doon sa final position C. Kaya naging ganito yung itsura niya. Malinaw? Yung parallelogram law naman, class, would be parang gagawa ka ng parallelogram. So let's say for example, nag-start ako 5 kilometers dito. Tapos, may 5 kilometers ako dito. Yung parallelogram method, class, would be, ito yon, yung nasa gitna. Ito yung displacement natin. Same lang yun, class. Same lang ito dito. At saka dito. So I hope malinaw yun, ha. Iba-ibang terms lang yun. Pero they exactly tell you the same thing. Pag head to tail po ba equal ang kilometers? Hindi. Pwedeng 5 kilometers yan, pwedeng 7 kilometers yung nasa baba. Basta ang lagi mo lang tatandaan, pag head to tail method, kung saan ka nag-ending sa una mo, yun yung magiging umpisa ng tail mo. Yun lang yung sinasabi ng head to tail method. And again, kapag sinabi po natin na parallelogram method, yung parallelogram method, ipa-follow mo lang yung parang nasa Cartesian mo. Tapos kung ano yung nasa pagitan nila, yun yung kanyang resultant vector. So let's say for example, 5 kilometers ka pababa. Tapos, 5 kilometers papuntang east. Dito ka magsa-start sa kung saan yung origin mo. 5 kilometers east yon. Tapos kung ano yung nasa gitna nila, yun yung resultant vector mo, which is your displacement. Ito yung parallelogram law. Kasi kung mapapansin mo, makakabuo ka ng parang parallelogram. Kaya siya tinatawag na parallelogram. Malinaw na po ba? Now, sir, paano po malalaman kapag magpipythagorean theorem tayo? Napakasimple lang ng sagot dito. Ang sagot natin would be kapag tayo ay hindi unidirectional. Pag sinabi nating unidirectional or sabihin na lang natin one directional para kayo. One directional yung kaninang ginawa natin, meaning ka lang, left or right or up and down. Hindi mo kinakailangan mag-Pythagorean yan. Magpipythagorean ka lang kapag multidirectional ka na. Meaning, kagaya nito, may X and Y axis ka na. Technically. Pag dalawa na yung axis mo, yun ay magpipythagorean ka na. Pag may X and Y ka na. Kaya paano nakuha yung square root of 50 kilometers? Ang sabi ng Pythagorean, di ba? A squared plus B squared is equal to C squared. Therefore, 5 squared plus 5 squared is equal to C squared. 5 times 5, 25. Plus 5 times 5, 25. Which is equal to C squared. Your C squared is 50. So, therefore, your C is just the square root of your 50 kilometers. Ito na po yung final answer natin. Is it clear? Malinaw po ba? How about the others? Okay, very good. Mukhang marami nang nakaka-gets. So, very important sa physics na naiintindihan natin yung concepts. Kasi sa NMAT, mas marami ang concept sa physics. At hindi rin kayo makakapagsagot ng mga questions sa physics if hindi natin nagigets yung concept. Kaya for me, very, very important na gets natin itong mga basic concepts. Now, let's move on to the next slide. Okay, may nagtanong, sir, pwede pa bang i-simplify yung square root of 50? Let us check.
Saan equivalent ang 50? Di ba this is just simply 5 times 10. Tapos yung 10 ay magiging 5 times 2. Tama ba? So therefore, dahil naulit ng 2 beses yung 5, pwede ko daw siyang ilabas. So magiging 5, may natirang 2, square root of 2. So pwede ring 5 square root of 2 kilometers yung sagot natin. Is it clear? Okay, sige. Mukhang mas malinaw na. So I'm very, very happy. Now, next question. Next slide. Now that we know yung mga basic concept natin, alam na natin yung displacement at saka distance. Alam na natin yung ating speed and velocity. Ngayon, tatanungin na natin, paano naman kapag gumagalaw na? So, una, motion is always described in terms of a reference point. Lagi kung ano yung ginagawa mong basis, doon mag-uumpisa yung pagdi-describe mo ng motion, doon sa reference mo. Now, when we talk about a reference point, this is just simply a place or object that is used for comparison to determine if something is moving. Let's say, for example, ganito. Moving ka ng 5 meter per second, tapos may gumagalaw sa'yo na mas mabilis. Sa tingin mo ba, mas madedetermine mo kung gaano kabilis yung tinatakbo niya? Kung at the same time, gumagalaw ka? Possible yun with an instrument, pero mahirap yun kung ang magiging basis mo lang is yung sarili mo. That's why, kapag reference point tayo, ang ginagawa natin usually ay yung mga stationary objects, such as yung mga tree, sign, or building. Pwede rin yung mga lamppost. Kaya kung napapansin nyo, no, yung mga nilalakbay natin na distance, yung mga nagiging reference point natin is like yung bahay, tapos yung parke kanina, tapos yung eskwelahan. Yun yung mga nagiging reference points natin. And often, kung ano yung starting point mo, yung reference point natin, ang tawag natin doon is yung origin. At binibigyan natin siya ng positional value na 0. So, ibig sabihin nun, class, let's say for example, galing ka dito sa point A. Tapos, pumunta ka ng pababa, point B. Tapos, pumunta ka from point B to point C. Yung magiging reference point mo, class, would be yung A, B, and C. Pero yung starting position mo is yung point A. Dito daw sa point na to, yan yung 0, 0 mo. So kung 0, 0 yan, di ba sa Cartesian coordinate system, kapag 0, 0 yan, ibig sabihin nun, lahat ng pakaliwa at lahat ng pababa magiging negative. Lahat ng papunta dito at saka pataas, taas. Nagigets na ba? Malinaw po ba? So don't worry, no, may mga examples tayo niyan. Yes, parang same nga kanina. So technically, yung mga tinatanong nyo kanina is just the same as this one. Now, ito yung sinasabi ko kanina na pag speed, ito yung distance traveled per unit time. Ang symbol natin for speed is denoted by yung V. Tapos, di ba ang sabi ko sa inyo, ang distance ginagamit para makompute yung speed. Ang displacement ginagamit para makompute ang velocity. And this is just simply the total distance per unit time. Ito yung formula natin sa pagkuha ng speed. Now,
Ang sabi, a car is moving at a speed of 60 km per hour. Kung mapapansin nyo, no, 60 km per hour, ito yung speed natin. Wala namang sinabi sa'yo kung anong direction, di ba? Kasi the moment na magkaroon kayo ng direction, in this case, ang sabi ngayon, a car is moving at a speed of 60 km per hour in the east direction. So automatic positive siya. Yun ay nagiging velocity dahil meron na tayong direction. Dahil ang velocity is just simply a speed with direction. At kapag velocity, ang ginagamit po natin ay displacement at hindi distance. That's why your velocity here is symbolized by the V, tapos may arrow. The arrow represents that this is a vector quantity. At meron tayong displacement covered over time. Now, as you can see, your displacement here is an example of a vector quantity. At ang time mo ay scalar. Kapag ang vector dinivide mo sa scalar or ang vector minultiply mo sa scalar, vector pa rin yung lalabas. Lagi nyo tatandaan yun ha. At kapag scalar, yung total distance, this is scalar. Sorry, nawala. Ano nangyari? Sorry, nawala . At kapag ano naman, scalar divided by another scalar, scalar pa rin to. Pero kapag ganitong vector divided by scalar or vector times scalar, ang sagot mo dito would be a vector quantity. Is it clear? Or may mga katanungan kayo? Okay, very good. Very good na clear sa inyo to. Now, what about the concept of your average speed? And I will correct this This is average velocity. Average speed and average velocity. Now, your average speed is just the total distance over time at ang average velocity mo ay total displacement over time. So yun lang yun. Or simply, x2 minus x1 over t2 minus t1. And usually naman, kapag average velocity, no, yung time mo na 1 is 0. Yung starting time mo is 0 unless otherwise stated. Now, let's have a sample problem. May question ba kayo regarding the average speed at saka average velocity? So, formula-based lang to May questions pa po ba? Okay, that's good. May naririnig ba kayong background noise sa akin? Sorry hindi ko, may tumatahol kasi. Okay, wala naman. Thank you. Okay. So, let's try to solve this problem. 10-10 got mad and decided to jog past the first street sign, whose position is 20 meters from his home. So, kung ito yung home mo, ito yung first street sign. 20 meters from his home at time 6.00 seconds. Then, he jogs past the second street sign. So, ito yung second street sign. Position at 33.2 meters at a time of 13 seconds. So parang lumalabas, na-attain ko yung distance na 20 meters kapag 6 seconds na at na-attain ko yung 33.2 seconds kapag 13 seconds na. Take note your 13 seconds would be starting from your 0 papunta dito.
Yung totality nito, yung 13 seconds technically. Kumbaga, ito yung 6 seconds, tapos itong buong to, yung 13 seconds. Malinaw? What is the magnitude of the average velocity from the first street sign to the second one? So, ang lumalabas, hinahanap daw yung average velocity. Simula doon sa unang street sign, papunta doon sa second street sign. So, ang magiging point mo is that this one at saka this one. Ito yon, average velocity daw ng dalawang point na yon. And what about the average velocity simula doon sa bahay, papunta naman doon sa second street sign? So, meron tayong dalawang case. Una, ito at saka ito, tapos yung susunod, ito at saka yung dulo. Nagigets yung drawing at kung paano natin isa-set up? Okay. Now, take note ha, your reference point changes depending on the statement of the problem. So kung dito sa una, yung first part of the problem ha, sabi simula sa first street sign, papunta doon sa second one. Kaya ang magiging reference point mo, itong unang street sign. Tapos yung magiging second point mo, yung pangalawang street sign. Therefore, pag sinolve natin siya, your average velocity would be x2 minus x1. Ang x2 ko is your 33.2 at yung x1 ko yung 20 meters. Kaya naging ganito. Divided by your difference in time ng second position doon sa first position, which is 13 seconds minus your 6 seconds. Kaya po naging ganito. So pag sinimplify natin yan, 33.2 minus 20, 13.2. 13 minus 6 is 7. Therefore, our average velocity is 1.89 meter per second. Do you have any questions? Or malinaw tayo sa part A? Yes. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang x2 ay greater than sa x1. Depende 'yun sa position mo. It just so happened na ang direction ng pagtakbo ni Tenten ay papunta lahat sa pakanan. Kaya yung x2 mo mas malaki doon sa x1. Depende po 'yun sa pagkakasabi sa problem. Ang gagamitin mong concept dito would be the same concept ng ginamit natin sa displacement. Malinaw? Kaya kung napapansin mo, no, from your starting position, di ba ang sabi ko sa inyo kanina, ang magiging reference point mo would be from the first street sign papunta dun sa second street sign, which is this one. Ano yung second street sign mo with respect to FSS? Di ba mapapansin mo na yung second street sign mo ay nasa kanan ng ating first street sign. Therefore, positive ang displacement natin, which is 13.2. Kasi ang distance ng point 1, itong point natin sa FSS papunta dito ay ito lang, which is 13.2 meters. Yung 33.2 meters ay simula dito sa 0 hanggang dito. So magkaiba yon ha. And I hope malinaw na siya. Malinaw po ba? So ito yung formula ha, ng average speed at saka average velocity. Don't worry, i-upload ko tong PowerPoint. Yung time po natin sa baba ay nakadepende. Kasi kung mapapansin nyo, no, tignan nyo to. Ay, sorry. Mali ako ng... Tignan nyo to. Yung time natin ng una ay 6 seconds. Tapos yung time natin para ma-reach yung 33.2, 13 seconds. Eh, ang sabi sa formula, yung second time minus yung initial time, which is your 13 seconds minus your 6
Kasi ang reference point mo, itong unang-unang street sign. Malinaw na po ba? Okay. Sir, paano po i-mental yung 13.2 divided by 7? Kasi di ba sa NMAT wala nga kayong calculator. O, saan malapit ang 13.2? Di ba pwedeng ang gamitin mo sa 13.2 ay 13 or 14? Pag 13/7, medyo mahihirapan pa kayo. Pero pag 14/7, alam mo na yan ay 2. Therefore, expect mo na mas mababa sa 2 meter per second yung magiging sagot mo. So kung sa choices, meron kang mababa sa 2 meters, yun yung magiging sagot mo. Ay 2 meter per second. Is it clear? Okay. Now, what about doon sa average velocity, but this time, starting from your home, which is yung reference point mo kanina na 0, 0. Ito yung bahay natin. Ito yung home. Papunta daw doon sa final position natin, which is the second street sign. Now, the formula would still be the same. Pero this time, your x2 mo, which is your final position, is 33.2 meters. Minus your initial position na 0, that is 33.2. Tapos, 13 seconds minus 0. So, that would be 13. Kasi ang initial time mo, 0 seconds. Tapos, ang final time mo, 13 seconds. Therefore, 33.2 divide mo sa 13 would be 2.55 meter per second. And again, pag nalilito kayo, pag ganyan, i-round up ninyo. So, saan pinakamalapit yung 33? Di ba pwedeng sa 30, yung 33.2, pwedeng 33 or pwedeng 34. Pero tignan nyo to, 13 plus 13 ay 26. Pag dinagdagan mo pa siya ng 13, magiging 39 na siya. So, ibig sabihin nun, expect niyo na mas mababa sa 3 meter per second yung magiging sagot mo. Kasi, lagpas ka na sa 33.2 kapag tinriple mo yung 13 seconds. Is it clear? Or may mga katanungan pa? Yes, pwede rin naman na 33/11. Pwede rin yon. So either way, kung ano yung magiging strategy ninyo, makukuha at makukuha mo pa rin naman yung same answer. Yes, so basically, sir, yung mga choices sa NMAT, usually magkakalayo yung values. Hindi magbibigay sa inyo ng choices sa NMAT na 1 point, kunyari 1.89 yung tamang sagot. Hindi siya magbibigay na ang choices ay 1.8, tapos yung isa 1.9, tapos 2, tapos yung isa 2.1. Usually, medyo magkakalayo sila. Pero don't worry, magbibigay ako sa inyo ng mga practice exercises dito so that you can practice yourself. Yes, kung ano yung pinakamalapit doon sa sagot nyo, doon sa choices, yun yung tamang sagot. Yung pinakamalapit po yung gagamitin. Is it clear regarding this example or do you still have any question? Okay, mukhang malinaw sa lahat, no? Nakakatuwa naman. Now, take note. Ang average speed mo is not always the magnitude of your average velocity. Kasi, let us say that the overall running speed of the person is 5 meters per second. Hindi mo pwedeng sabihin na yung iyong average velocity ay 5 meter per second din. Kasi, kapag bumalik ka, kung tumatakbo ka ng pakaliwa ng 5 meter per second, tapos tumatakbo ka ng pakanan na 5 meter per second, ang lumalabas doon, yung average velocity mo, 0. Kasi ang displacement mo, 0. Kasi kung galing ka sa initial position mo, tapos bumalik ka sa initial position mo after a certain period of time, ang magiging displacement mo, 0. Eh ang average velocity is the displacement over the time.
Kaya ang mangyayari, 0 over time is 0. Kaya ang mangyayari, 0 yung ating average velocity kapag bumalik ka lang sa pinakaumpisa. Considering na same yung speed mo papunta at saka pabalik. Kaya sinasabi ko na your average speed would be greater than or equal sa average velocity. Same din ng distance ay greater than or equal sa displacement. Nagiging equal lang silang lahat kapag ang displacement mo ay equal sa distance. Kapag equal ang displacement sa distance, equal din ang average speed sa average velocity. Malinaw po ba? Or may mga katanungan pa? Gets ba, class? Or may mga questions? Okay, very good. Mukhang habang tumatagal yung lesson natin, mas nag-gets nyo, no? So that's a very good sign na mas naiintindihan nyo yung concept natin. Now, another thing would be yung acceleration. So ang acceleration natin, class, is again a vector quantity that shows the change in velocity over time. So ibig sabihin nun, let's say for example, ang speed ko ay 30 meter per second. Pero after 10 seconds, yung speed ko tumaas, naging 35 meter per second. Kapag ang speed mo ay tumaas after a certain period of time, ang tawag po natin doon ay acceleration. At ang opposite nun, let's say for example, galing ako ng 30 meter per second dito. Tapos, after, let's say 5 seconds, naging 25 meter per second. Kapag bumaba yung speed mo, ang tawag natin doon, deceleration. I don't know if tama yung spelling ko, no? Deceleration. Double C. So the deceleration is simply your negative acceleration. Ibig sabihin nun, pahinto ka o pabagal. Yun yung sinasabi niya. Malinaw ba tayo sa concept ng acceleration at saka deceleration? Okay. Now, nagkakaroon lang tayo, class, ng acceleration or deceleration kapag nagbabago yung speed natin, ha, after a certain period of time, or kapag nagbabago yung velocity mo. Pero nagkakaroon tayo ng zero acceleration kapag no acceleration, ha. Sorry. Dito na lang sa taas. No acceleration kapag ang velocity 1 mo ay equal sa velocity 2. Or pareho lang sila ng speed. Kung ito ay 30 meter per second, tapos ito ay 30 meter per second, wala naman nangyari, di ba? Pag constant ang velocity, 0 ang acceleration or no acceleration. Yes, if constant speed, 0 acceleration tayo. Constant speed, constant velocity. Wala pong counterpart ang acceleration sa scalar quantity. Wala siyang counterpart. Pag acceleration, automatic, ano siya, vector quantity siya. Yes, laging negative ang deceleration when it comes to value. Kasi kung mapapansin mo, mamaya ipapakita ko sa inyo sa calculation, kapag bumagal ang speed mo, nagde-decelerate ka, bumabagal ka. Ibig sabihin nun, negative yung acceleration mo. The negative sign here indicates na ikaw ay bumabagal or towards sa papahinto. O let's say for example, nagmamaneho ka. Kung sino man sa inyo yung may sasakyan dito. Di ba? Kapag galing ka sa umpisa, let's say galing ka sa bubuksan mo pa lang yung yung sasakyan mo. Tapos itatakbo mo. Ano nangyayari? 'Di ba bumibilis ka? Pag bumibilis ka, ibig sabihin nun, nag-a-accelerate yung sasakyan mo.
Kasi nag-umpisa ka sa 0 eh, tapos tumataas yung velocity mo. Ibig sabihin nun, nag-a-accelerate ka. Ngayon, kung nasa highway ka, tapos ang sabi, ang takbo mo ay solid lang na 60, o 60 lang ang 60 let's say 60 meter per second lang ang takbo ko sa highway. Hindi nagbabago yon. Constant ang velocity ko, 0 ang acceleration. Eh, malapit ka na doon sa may sa may, let's say for example, malapit ka na sa checkpoint, o kaya malapit ka na doon sa toll gate. Di ba ang nangyayari, hinihinto mo yung sasakyan mo, pinapabagal mo, up to a certain point na hihinto ka para kunin mo yung ticket na babayaran mo sa toll gate. Dahil papahinto ka, nagkakaroon tayo ng deceleration or negative acceleration kasi bumabagal tayo. Until we reach a point na 0 na yung ating velocity. Ibig sabihin, huminto na tayo. Is it clear? Okay. Now may nagtatanong, hello po, nag-change po ba ng direction pero constant speed, accelerating pa rin po ba? Well, the thing is, let's say for example, going ako dito, tapos iikot ka. Ano nangyayari, plus? Di ba? Hihinto ka muna, tapos saka ka iikot ulit. So, anong nangyayari? Pag ikaw ay papunta doon, di ba, bibilis ka. Pag iikot ka, class, mag-change ka ng direction, babagal ka muna. Tapos saka ka bibilis ulit. Depende yun sa pagkaka-state ng problem sa inyo. So, maganda kasi kapag dito sa tanong mo na pag nag-change ng direction, pag nag-change ng direction ka, kunyari from right tapos bigla kang left. Maganda dito may example problem para na-indicate natin. Now, ano yung magiging unit ng acceleration? Hindi pa kasi tayo tapos, di ba? So, ang sinasabi lang dito is that yung velocity natin nagbabago after 5 seconds. So, let's say for example, na from etong 30 meter per second sa baba, naging 35 meter per second after 10 seconds. Yung acceleration mo, class, would be the change in your velocity with respect to your change in time. Meaning, kung ang unit ng velocity ay meter per second at ang unit ng time ay second, ang final unit ng acceleration ay meter per second squared. Ito po ang unit ng acceleration natin. So kung isa-solve natin yung acceleration natin kanina, which is from 30 meter per second papuntang 35 meter per second, after 10 seconds, lalabas that your final velocity is 35 meter per second minus your initial velocity, which is your 30 meter per second, all over your final time, which is your 10 seconds, minus 0. Sir, bakit 0? Kasi pag hindi naman sinabi sa inyo kung saan yung initial time mo, we always assume that our initial time is 0. Is it clear, class? Or may katanungan pa? Malinaw po ba? Okay, very clear. Now, we are just simply going to solve this. So, 35 minus 30, that is 5 meter per second. Divided mo sa 10 seconds. 5 divided by 10, ilan yon? Di ba 0.5? So, magiging sagot is 0.5 meter per second squared. So, kada segundo, nag-a-accelerate ako ng 0.5 meter per second squared. Ibig sabihin nun, sa kada isang segundo, tumataas yung velocity ko or yung speed ko ng 0.5 meter per second. So kung nag-start ako dito sa point na to na 0 second tapos 30 meter per second, after 1 second, 30.5.
After 2 seconds, plus 0.5, magiging 31. And so on. Until nakapag umabot ka sa 10 seconds, expect mo na dapat ito ay 35 meter per second. Malinaw po ba? Yun lang yung sinasabi ng acceleration natin. Kumbaga, tumataas ako ng 0.5 meter per second kada segundo. Yun yung sinasabi niya. May mga katanungan ba kayo or malinaw na malinaw yung discussion natin? Okay, very clear. Okay, that's good. Now, let's have this problem. Naruto was initially running at a constant velocity of 20 meter per second. So sabi yun yung initial condition natin, no? Kasi initially. After seeing Sasuke, he decided to increase his running velocity to 40 meter per second for 5 seconds. Determine the acceleration of Naruto after seeing Sasuke. So kung mapapansin nyo, nag-umpisa ako ng 20. Tapos tumaas ako, naging 40. Ibig sabihin no, dahil tumaas yung speed ko or yung velocity ko, lalabas positive yung acceleration ko. So your final velocity would be your 40. Your initial velocity is yung 20 divided by your time 2, which is 5 seconds, or the time it takes to achieve the 40 meter per second, minus your initial time. Again, walang sinabi sa inyo kung ano yung initial time natin. So we assume that your T1 is 0. So 40 minus 20 is 20 meter per second. 5 minus 0 is 5 seconds. Therefore, ang acceleration ko ay 4 meter per second squared. Or simply, for every 1 second, si Naruto ay bumibilis yung takbo niya ng 4 meter per second. So, ibig sabihin nun, kung nagsimula ako sa 20 meter per second at 0 second, after ko ng 1 second, 24 na ang aking velocity. After 2 seconds, 28 na yan. After 3 seconds, 32. After 4 seconds, 36. At after 5 seconds, 40 na siya. So, nagmamatch. Nagigets class yung concept ng acceleration? So I'm really happy no na very positive ang nagiging reaction ninyo sa lecture natin. So that's a very good sign of many more things to come. So if you have questions, no, you can just message me. Okay. Now, dahil okay na kayo sa acceleration, what about the instantaneous velocity at saka instantaneous acceleration? Kasi may ma-encounter kayo na ganito. Okay, wait, balikan natin. May nagtatanong pala. Sorry. Sir, di ba pag 5 seconds, dapat 41 meter per second na siya? Ang sagot ay hindi kasi 4 meter per second lang yung tinataas mo. So 36 plus 4 is 40. Kaya siya dapat hihinto sa 40. Wala muna tayong quiz, don't worry. So hanggang 10 o'clock lang po tayo, pero tatapusin ko lang yung hanggang instantaneous velocity tsaka instantaneous acceleration. After nun, I will dismiss you already. Kasi hanggang dun lang din naman yung topic ko dapat na i-discuss. Para hindi kayo masyadong mabigla. So hihimay-himayin lang natin ganun tayo sa physics. Hihimay-himayin lang natin lahat ng concept. Hindi natin siya bibiglain. Now, what about instantaneous velocity at saka instantaneous acceleration? Pag sinabi natin instantaneous velocity from the word instant, from the word na instant, ibig sabihin nun at that point. Or meaning,
This is the vector quantity that describes your velocity at a specific instant. Let's say, for example, balik tayo dun sa kay Naruto. Let's say, tinanong ko kayo, what is the instantaneous velocity at 3 seconds? E di ang magiging sagot nyo, yung 32. Kasi at exactly 3 seconds, ang velocity ko, 32 meter per second. Yun yung sinasabi ni instantaneous acceleration. Very specific siya at that certain time. So let's say for example, ano yung instantaneous velocity ko at 2 seconds? 28 yung sasabihin mo. Kasi at exactly 2 seconds, meron akong 28 meter per second na velocity. Is it clear? Yun yung concept ng instantaneous velocity. Or simply, kapag pinag-uusapan natin yung calculus, it is just simply the first derivative ng x with respect to time given na meron tayong position function na x of t. Pero ang sabi sa akin, wala naman daw lumalabas na ganito, kaya hindi ko na isasama yung sinasabi nating first derivative ng position. So hanggang dito lang tayo sa point na ito. Pero I hope nagigets nyo kung ano yung ibig sabihin ng instantaneous velocity. Nagigets nyo ba? Yes, so technically, pag walang binigay na equation sa inyo, isolve nyo muna yung acceleration para malaman nyo kung ano yung instantaneous velocity. Pero usually, kapag instantaneous velocity kasi, tsaka instantaneous acceleration, calculus yung nagiging approach para mas mabilis ninyong masosolve. Pero, hindi ko na siya papasadahan dahil hindi naman natin siya kasama sa NMAT. Sige. Ano yung question mo? Ano yung hindi mo na-gets? Can you message me kung saang part? Para at least pwede kong ulitin. Sige. Sir, pwede pa ulit. Sige. Sige, balikan natin na. Sige. Para at least lahat tayo nasa isang pahina. So, di ba na-compute natin yung 4 meter per second squared na acceleration kanina? Ang ibig sabihin daw nito, this is 4 meter per second per second. Or simply, sa kada isang segundo na itatakbo mo, madadagdagan ako ng velocity na 4 meter per second. So kung initially, ang initial velocity ko ay 20, kung after 1 second, 20 plus 4. Kaya naging 24. Yung 1 second. Malinaw ba? Tapos, after 2 seconds, mangyayari, plus 4 ka na. So 24 plus 4, 28. Kaya siya 2 seconds. Or simply, kung gusto mo mangyaring ganyan, pwede mong gawin, kung ang kada isang segundo ay 4 meter per second, malamang yung 2 seconds mo, yung 2 seconds mo ay 8 meter per second. So from 20 plus 8, 28 ka sa 2 seconds. So whatever approach you take, pareho pa rin yung makukuha mo. So okay na po ba tayo doon? Yes, i-add lang po tayo. Wala pong formula ang instantaneous velocity at saka instantaneous acceleration kasi derivative talaga siya. Yung pinakamabilis na way para masagutan siya is yung derivative. Pero sabi ko nga, hindi tayo magde-derivative dahil sa physics, majority concept. Tapos, very, very simple lang yung calculation. Now, pag sinabi natin instantaneous velocity, ano yung velocity ko at that specific time? Kunwari, tumatakbo ako, ang total time ko ng pagtakbo ay 10 seconds. Pag instantaneous velocity, pwedeng tanongin, ano yung velocity ko at exactly 2 seconds? Ano ang velocity ko at exactly 4 seconds? So kung babalikan natin dito, ano ang velocity ko at 2 seconds? Ang velocity ko at 2 seconds ay 28. Therefore, yung 28 is your instantaneous velocity at exactly 2 seconds. What about, ano yung instantaneous velocity ko at 4 seconds? So kung 4 seconds, ang velocity niya ay
36. Kung nakikita mo dito, no? Ito yon, 36. Therefore, my instantaneous velocity is exactly 36 meter per second at exactly 4 seconds. At that specific time na 4 seconds yung tinutukoy natin. Malinaw na po ba? Okay, very good. Super linaw, no? May mga katanungan pa ba? Okay. So, what about yung, sorry. What about yung instantaneous acceleration? Pag sinabi nating instantaneous acceleration, second derivative naman siya. Or simply, ano yung acceleration ko at that specific time? Kung ang instantaneous velocity ay ano yung velocity ko at that exact time, ang instantaneous acceleration ko naman ay ano ang aking acceleration at that specific time. So kung babalikan natin yung problem natin, dahil constant ang acceleration mo, meaning hindi nagbabago yung acceleration mo, you can say na ang acceleration ko, regardless of whether it is 0 second, 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, or 5 seconds, ang instantaneous acceleration ko would be exactly 4 meter per second squared. Yun yung sinasabi ng instantaneous acceleration. At exactly 1 second, 4 meter second squared pa rin ang aking acceleration. At exactly 4 seconds, 4 meter per second squared pa rin yung aking acceleration. Hindi nagbabago yung aking acceleration. Pero may instances na nagbabago yung acceleration natin. Depende yon sa magiging statement ng problem natin. So, sir, pwede po bang approach is i-multiply mo na lang yung acceleration sa time to find the instantaneous speed? Hindi siya pwede kasi baka malito kayo sa ganun. So, parang ang sinasabi mo ba is, wait ika-copy paste ko yung tanong niya para at least aware yung lahat. Yan, pwede po bang approach is i-multiply na lang daw si acceleration sa time para makuha yung instantaneous speed? Hindi pwede kasi kung napapansin mo, no, kung ang acceleration ko ay 4 meter per second, tapos i-multiply ko sa time, let's say ang time ko ay 1 second. So lalabas, 4 meter per second lang yon. Eh ang sagot mo, 24. Kasi meron tayong initial velocity na 20. Kung 0 ang umpisa mo, that can be true. Pero kung hindi 0 ang pinanggalingan mo, mag-iiba tayo ng sagot. Plus initial velocity, then that would be pwede. Kung ganun yung magiging sinasabi mo. Kasi may plus initial velocity ka. Sir, if for example, hindi binigay ang acceleration and kailangan pa i-solve for it, is there a faster way of solving the instantaneous acceleration? Now, the faster way for you to solve for the instantaneous acceleration nang hindi gumagamit ng calculus would be to simply just solve for the acceleration itself. Wala nang ibang way. Kasi kung meron kang equation, ganito yung magiging solution natin. First derivative lang. At saka second derivative. Pero sabi nga sa inyo, wala namang calculus na lumalabas sa NMAT. So kaya hindi na natin gagamitin itong part na to. But so far, do you have any questions when it comes to instantaneous velocity at saka instantaneous acceleration regarding sa concept? Malinaw ba sa inyo yon? Okay, crystal clear. Yes, magbibigay ako sa inyo ng mga seat work para mas ma-master nyo ito. Don't worry. Magbibigay ako ng mga seat work. Sige. Sige. Sige, paulit. Ulitin natin ang instantaneous acceleration. Sige. Ang instantaneous acceleration natin ay ito yung acceleration natin at that specific time. So let's say for example,
in this case ng problem natin kay Naruto tsaka kay Sasuke, hindi naman nagbago yung acceleration natin. Constant ang acceleration natin na 4 meter per second all throughout the 5 seconds. So, ibig sabihin nun, ang instantaneous acceleration mo, regardless of whether it is 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, and so on, hanggang 5 seconds, is the same na 4 meter per second squared. Nag-iiba lang tayo kapag nagbago tayo ng acceleration. Malinaw po ba? And i-discuss niyo po ba sa answer, i-discuss niyo rin po ba answer sa seat work? Siguro I would do that. Depende siguro sa magiging scenario natin. Pero most definitely magbibigay ako ng seat work sa inyo sa physics regarding i-identify niyo kung scalar ba siya or vector, isa-solve niyo yung concept ng velocity, average velocity, and so on and so forth. Yes, ang instantaneous acceleration mo sa 3 seconds ay 4 pa din kasi hindi naman nagbago yung acceleration mo. Wait, sige, isa-isahin natin yung question nyo So siguro mas maganda kasi hanggang dito lang yung discussion natin dahil ang next topic ay motion graph. So ito yung topic natin for the next meeting. Pero for this meeting hanggang instantaneous acceleration tayo. So maybe we can proceed with the question and answer portion para at least mas solidify pa natin yung inyong understanding ng basic concepts. Sige. First question, entertain ko Yung instantaneous acceleration po ba, pwede po siya ma-apply doon sa former question ko po, like if nag-change po kunwari ng direction and nag-slow down yung object, pwede siyang i-apply. Pero dapat na-tabulate mo yung iyong data, meaning na-tabulate mo kung ano yung velocity mo at saka acceleration mo at that certain point. Siguro, try natin magbigay nito sa sheet work. Sir, paano po pag hindi constant ang velocity? Di ba dun sa example natin, hindi naman constant ang velocity kasi nag-start tayo ng 20. Okay, ganito. Pag constant ang velocity mo, class take note. Pag constant velocity, di ba ang acceleration natin ay 0? Ibig sabihin nun, yung instantaneous acceleration mo, would also be 0. Lagi mo tatandaan yan Pag constant velocity, 0 acceleration, 0 instantaneous acceleration. Sir, may instances po ba na acceleration ang hinahanap pero walang given na final or initial velocity? Automatic 0 na po ba yon? So kapag walang binigay sa inyo na final or initial velocity, hindi mo siya pwedeng i-solve. Mahirap kasi mag-assume na 0 So maganda kapag naisulat sa inyo doon sa problem specifically kung nagbago ba yung velocity mo or hindi. Kahit hindi mo alam yung final at saka initial velocity mo, basta sinabi na either bumilis ka or bumagal, automatic meron kang acceleration or deceleration. Pero pag walang sinabi na nagbago yung velocity mo, automatic 0 yun. That is the only time na sasabihin natin na 0 yung acceleration. If constant ang velocity. So, kailan ako magbibigay ng seat work? Probably tomorrow. I'll let you rest for today. Tapos tomorrow, magbibigay ako ng seat work. Sige, pwede po ba na yung kaya before ng lectures, isa-send yung PDF tsaka handout? Sige, I will do that next time. Sige.
Papaano kapag nag-iba yung instantaneous acceleration? Class, the only time na magkakaroon tayo ng gano'n is if and only if, take note, if and only if calculus yung approach mo. Mahirap i-solve ang instantaneous acceleration kapag una, hindi siya constant. At pangalawa, wala tayong binigay na equation. Kasi kung mapapansin mo, ang talagang way ng pagkuha ng instantaneous velocity or acceleration would be based sa first derivative at saka sa second derivative. Pero sabi ko nga, wala namang lumalabas na ganito, kaya concept lang talaga yung diniscuss ko sa inyo. Sir, always same po ba ang instantaneous acceleration at saka acceleration? Not always the same. It's not always the same. Nagiging same lang sila kapag ang instantaneous acceleration mo at acceleration mo ay iisa. Hindi nagbago ang acceleration mo or constant acceleration. Pero pag nagbabago yung acceleration mo across a certain time period, then definitely mag-iiba yung instantaneous acceleration mo habang tumatagal yung oras. Sir, how many attempts ang seat work? Siguro bigyan ko kayo ng 5 attempts para ma-solidify ninyo yung understanding. Yes, i-upload ko na po agad lahat ng PowerPoint na ginamit natin, which is only this one, at yung recorded session. Just give me ample amount of time. Siguro less than 1 hour, pwede ko na siyang i-upload. Do you have any other questions? Sir, ano ba to? Pa-repeat ng key points ng instantaneous velocity at saka instantaneous acceleration. Yes, may answer key po tayo, don't worry. At isa-send ko rin yung solution after ilang weeks or 1 week na masagutan nyo. So, balikan natin yung question. Sir, ulitin po natin yung concept ng instantaneous velocity at saka instantaneous acceleration. Ang instantaneous velocity, ano yung velocity ko at that specific time? At 3 seconds, ano yung velocity ko? That is my instantaneous velocity at exactly that time. Same din yung instantaneous acceleration. Ito yung acceleration ko at exactly that time. So at exactly 3 seconds, 4 meter per second squared ako, that is my instantaneous acceleration. At exactly 3 seconds, meron akong 32 meter per second. That is my instantaneous velocity. Yes, kapag hindi kayo gumamit ng calculus sa pagso-solve, which is hindi naman talaga siya magagawa dahil hindi naman nagbibigay ng ganung problem, tabulation talaga. Pero sabi ko nga sa inyo, mas maliit lang yung chances na lumalabas yung instantaneous velocity tsaka instantaneous acceleration. Usually yung mga super basic lang, like yung mga acceleration, velocity, speed, etc. Etong instantaneous velocity tsaka instantaneous acceleration, minsan lumalabas siya from time to time, pero mas malabasin yung mga earlier concepts na i-discuss ko sa inyo. Pero sinama ko siya, at least, kung lumabas man siya, alam nyo na yung sasagot. Ang difference ng instantaneous velocity sa instantaneous acceleration, instantaneous velocity, velocity at that point or at that time. Acceleration na instantaneous, acceleration at that time. Laging specific kapag instantaneous velocity or acceleration. Mas malinaw na po ba or may mga katanungan pa? Okay. Okay. Sige nga, before we end the session, can you press 1 kung gets na gets yung topic natin or at least mataas na yung inyong level of understanding sa topic? Ay, okay. Wow, I'm really, really happy. So, kung ganun man, thank you very much class, no? And I will be
ending our session. So, i-end ko na yung ating recording.